The floor is yours. At magsisimula na nga ang ating pinakahuling serye para sa Day 3 of the MPL Season 17 Playoffs at magtatapatan na nga ang Team Falcons and Omega. Nakita na natin ang ating mga draft kapatid. Ano bang pwede natin ma-expect in the early game? Tingin ko yung Phobius and the Glue ay napakasakit na nakaharapin dito. Sabihin na natin walang utility jungler and they just went for the Harley. Parang yung damage output coming out from Omega ay kapag napasama ka talaga, even if you're the friend rin, mabibigyan ka talaga. Siguro si Flap yung maganda lang yung early game dito. So I think Omega in the early stages, lalo na first turtle, they have the advantage. Oo, let's see no, kung magpapatuloy ba na ganun ang itsura as we head on to a short, actually, poke session dito sa mid lane. And buti nga no, nasabi mo na napakasakit nga naman talagang kalaban ng isang Glue dahil kapaligtaran naman yung para sa Marcel na medyo manageable pa kapag simula pa lamang. Early game. Oo, yung Marcel na mapansin ko third turtle talaga yung pinaka-power spike. Pag maganda na yung game mo ng second turtle pa lang as na Marcel, it means that overall as a team, maganda yung game ninyo. And it's almost counted na parang hindi ka malakas sa first turtle. Oo. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung Team Falcons very chill lang din kasi alam nga nila yung pagkukulang nila doon sa early game. So hindi rin talaga sila nakikipagsabayan. Ang ganda nung Valentine na pick-up ni Mingwin para sa Omega. Uy. And there you go, off-cam kill. Nabigyan kagad si Haji dito. Ang laking disadvantage for the upcoming turtle fight. At binigla ata ito ni Perksiva no, dahil nagamit din ang flicker ng Glue na ito. At ang dami ata mga minion waves na mawawala. Siguro dalawa din yung makakain ng Torre. Oo, Ay, nakami siya ng isa. Umabot. Nahawakan ni Ogwin at least. Pero, laking advantage siya sa isang Valentina. Tandaan, kapag nakakuha ng level advantage ng Valentina, ang hirap pigilan yan because of the natural passive coming out from this hero. Oh, but on the other hand, nakakuha naman ng XP Crab dito si Flap. Kaya naman mas magiging maganda ang setup ng Team Falcons around this turtle area. At kailangan pa magpa-level 4 dito ni James. So far, sisimula na ng Team Falcons ang unang pagong ng larong ito. At medyo malayo si Ryzen. Walang Ryzen pake trade. ang hari ng Ang trade. hari ng trade. Ang ganda ng ginawa nila dito and nahahawakan pa rin yung turtle. So, masasabi natin na hindi nga trade yung mangyayari kasi makakahabol pa eh. Meron pa rin chance ng contest itong si Ryzen. And walang purple buff dito si Kyle. Nakuha niya? Nakuha niya. Oo. Ay, nakuha niya ata. Iniwan niya ata yung maliit. Pero tingnan natin, Flap dito, bumitaw ng Bravest Fighter. Siya ang maaaring mabigyan. May stick cash na cancel doon sa talo ni James. And turtle magagawa dahil si Kyle securing the turtle. Pero dito naman si Objective Take. Kaso nga lang nandun pa rin yung Blazing Duet na follow-up ni Nets. Hindi nila in-expect na marami pa ang barangay. At si Kyle ay mabibigyan din. Dalawa, kapalit ng pagong ang nangyari sa sagupaan na yon. And make that 3 dahil ang dami pala nakuha ng Omega. Bukod sa turtle na nakuha ng Team Falcons at may naiwang pang small dog doon, pre. Small breed. Napakalaking bagay doon and makakil pati si Ryzen. If not for that turtle na na-secure doon ni Kyle, sobrang laki na panalo ng Omega. Pero even then, with 3 kills out of that turtle fight, sabay kuha ng purple buff nitong si Kyle. Napakalaking advantage na yan para kay Ryzen. Napaka-opportunista nung nangyari doon eh. No? Parang, when you think about what happened doon sa pinakahuling segment na yon, para bang nanakawan, ang tawag doon yung broad daylight na pagnanakaw yung ginawa ni Ryzen. Pre. Kitang-kita talaga kasi hindi mo rin naman i-expect kung ikaw ang Team Falcons na ganun yung gagawin ng isang Harley. Pero because of that, ang daming bonus. Kumbaga buy one take one yung mga nangyari para dun sa ginawa ng Smart Omega. And right now, Team Falcons, kailangan na kailangan talaga nila dito maging maingat kasi gaya nga nang sabi ni Wolf kanina, lamang ang Omega pagdating sa early game pero ngayon ipabawi din naman sila. Mabibigyan si Mingwin. At hindi niya na magagamit yung manakaw niyang Bravest Fighter. Oo, napakabilis din kasi ng mga pangyayari mula sa Platinum Snap patungo doon sa Bravest Fighter naman ni Flap. Hindi na talaga nakagalaw ang Omega sa laban na yon. And so far, para dito sa Team Falcons, yung pagbawi ay nag-cut ng 400 mula sa gold lead ng Omega at magsiset up pa rin naman ang barangay around that turtle pit. Pero ang hari ng trade na si Ryzen ay tumitingin pa rin ng iba habang nagsuspawn na yung turtle. Pero iba pa rin ata balak nito. Lahat ng pwede niya nakawin, ninanakaw niya, silip ng silip, basta available, kukunin niya. Tapos dinedelay lang ng kanyang mga teammates yung pag-take doon sa main objective. And right now, yung main objective na yon ay yung pagong. And si Perksiva talagang dinidikitan lang. Hindi makalapit
itong si Kyle doon sa mismong pagong dahil nga sa panggugulo ni Perksiva yung glue. Oo, napakahirap din kasi talaga eh. Yung early game ng Glue, katulad nung sinabi ni Wolf kanina, ay napakahirap labanan. When we look at Team Falcon's composition, kailan ba yung tamang oras na lumaban? Supposedly, third turtle, kaso dahil malaki lamang ng Omega, baka madelay pa yun sa first Lord. And we'll have to wait for Kyle to get yung kanyang second item dito kasi tingin ko he's gunning for the Radiant Armor, pero by the time na nakuha niya yun, threat na rin itong si James. At sobrang katina ng pinag-combine na damage ni Ryzen at ni Mingguin. Oo. And now, in terms of items na nasilip natin, ay nakuha na rin naman ni Haji ang kanyang Magic Shoes. So, tumaas pa yung burst damage na mayroon dito ang Team Falcons. Kahit papano ay nakakahinga pa naman ang Team Falcons. Meanwhile for Omega, malaking rotation ang kanilang gagawin dito around the gold lane. Pero nariyan naman si Ogwen para protektahan si Marco. May alalay naman itong si Super Marco. Pero Netski, napakaganda ng early game yung Mystic Gush. Magiging enough pa para i-take down si James pero hindi. Napakaganda rin nung ginawa dito na pagsama ni Perksiva. Pero mukhang hindi magiging enough yung damage dito ni Kyle. Kaso nga lang andyan yung follow-up. And nauntok pa. Purify gagamitin din ng Netski. Tapos Blazing Duet pa atras. Parang nag-moonwalk lang. Masasabi natin na kahit papaano, pumapalag-palag ang Falcons kahit na nalugi sila sa early game. What a wonderful decision mula sa Falcons na puruan yung top lane tapos nakakuha sila ng pitas and then that turn it up top. Nakapag-push din itong si Flap dun sa may bottom lane, so I wonder what happened with Omega. Bigla na lang nawalan sila ng control sa mapa. With just a snap, Falcons have taken the lead. And completely recess yung mga nagawa kanina ng Omega. I like how you said na decision-making ng Team Falcons yung naging difference maker doon. Kanina sinabi mo rin na ang Lord yung sunod na hinihintay na power spike ng Team Falcons, pero para bang may nakita silang opportunity, ito ba'y parang sinubo ng Omega na o hindi lang nila na pansin na nandun sila sa pwesto na yun? Both of it, I think that's mainly because yung Omega parang hindi nasa magandang posisyon para tulungan si Netski dun sa may top lane. Sa ngayon, nakapwesto din naman ang Omega at sila pa nga magsisimula. Si Ogwen dito napipilitang umatras. Deadly Magic binitawan na, so pwede pa rin makipagsabayan. Pero talon lang ng talon si James. Hindi magawang umapit dito ni Kyle, pero kill naman ang kanilang magiging goal. James, walang sawang pagtatakdak and golden hour ang gagamitin dito ng Falcons para mapigilan. Pero may SOD pa. Andun din naman yung tulak. Blazing Duet, makakancel pa dito ni Kyle. And talaga naman magiging disaster to para sa Smart Omega dahil walang magiging casualty sa side ng Team Falcons. At talaga namang ang mangyayari dito ay clean wipeout. Pero meron silang naisama sa ukay at yun ay si Flap. A 5-4-1 exchange after having almost a 2,000 gold deficit. Anong mga tamang desisyon yung ginawa ng Team Falcons? Pero teka lang, si Haji bibigyan ata dito. Isang banat na lang! Haji goes down. May nakuha namang kapalit ang Omega. At nakakuha ng purple buff doon si Kyle. Ang magandang ginawa doon ng Falcons. Many things. Number one, si Haji na dodge doon si James. Tama yung timing niya ng flicker doon sa gustong gamitin ng passive. Kami na from James na imbes na kumagat doon kay Haji, dahil sa tamang timing niya nung pag-out doon, napunta doon sa kanyang kakampi. So, additionally, ang nakita natin din doon na protektahan itong si Super Marco with that jump coming out from Netski being countered totally by Ogwen's ultimate. Napakagandang golden hour noon na may nakabang na appraiser's life na coming out from Kyle. Although hindi nila nakuha talaga yung action na damage coming out from the from that ultimate appraiser's life. Pero may follow-up kasi agad doon coming out from Kyle. Kaya yung golden hour nag-set up ng kills na yun. Tsaka yung SOD na kumabit mula kay Super Marco na talagang nagbigay ng malaking advantage dito sa Team Falcons. Pero hindi pa naman ito yung gold lead na wala ng pag-asa pa. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Halos 1,000 na pa lang nilamang ni Super Marco. Kaso nga lang, meron na silang play na gagawin dito and si Perksiva hindi na makakasurvive dahil doon sa sibat na ibinato ni Super Marco. Purify magagamit na rin dito ni Netski at si James naman na mapapatras. Pero mukhang babalikan niya, may tonta bahagya. Kaso nga lang, maaari nga din talaga siyang mabigyan dahil napakadami ng mga miyembro ng Team Falcons. Pero Flicker will be used. Ryzen na magiging target. Haji kamunti ka mabigyan. The Appraiser's Wrath will not connect pero this will give Falcons the advantage para sa upcoming Lord because of that pick-off. At saka tumatapang na ang Team Falcons. Nakakahanap na sila ng mga pick-offs na talagang napepuwersa ang Omega na dumipensa. Alam mo yung nagagalingan ako dito sa Falcons. Ang galing nila mag-force ng spell. Like dun sa top lane na force nila yung spell doon ni Netski and this time in the middle. The Lord fight na walang purify itong si Netski at wala ring ultimate. Medyo lugi dito ang Omega. They really have to be crafty with this. Lord Dance malala. Kanya-kanya munang pull. Kanya-kanyang reset.
Ganda ng pwesto ni Ryzen. Oo. Ito na naman no, kung nanood ng Team Falcons ng madalas na pwestuhan ng Omega, siguro nasasabi na rin nila na nakatago si Ryzen o hindi nila nakikita itong Harley na ito. At kailangan talaga mag-check. Si Flap ata ang nakatoka at Yun. siya rin ang mabibigyan ng Deadly Magic ni Retry ni Kyle. Talagang hahabulin ni Kyle. Ang Fraser Slot, lahat ibubuhos na nila. The moment na nakita si Ryzen, binigay nila lahat ng meron sila. Bravest Fighter, ko-connecta. Pero sino kaya magiging next target? Detsky dito, nabigyan ng Mystic Gush. Tuloy pa rin talaga sa pag-create ito si Super Marco. 4 ang tutumba mula sa side ng Smart Omega and si Minkwin ang matitira. Habulin siya ng 4 na mga miyembro habang iso-solo lord na ito ni Kyle. At ang daming makukuha doon ng Team Falcons. Itutuloy ang Lord, itutuloy ang dalawang torre sa gitna. At baka nga gusto pa nilang kunin itong inhibitor turret. Kaso nga lang, may Holy Shields pa. Pinapakitaan tayo ng classic na utility gameplay coming out from Falcons, the way that utilizing their box at yung control nila doon sa kanilang carry, which in this case is the Moscow. Falcons are showing vintage style na box strategy with this utility threat rin yung napaka-oppressive na kapag nakakuha sila ng isang pick-off, kahit gano'ng kalaki yung laman ng kalaban na turn around nila, tapos hindi nila binibigyan ng farm. Napako na ang Omega sa 5.9k gold lead ng Falcons ngayon. At saka yung decisiveness ni Kyle doon kanina, the moment na natangkin na ni Flap yung Deadly Magic ni Retry. Actually, yun yung medyo kinabahan ako may Lord na available. At ni Retry nang walang dalawang isip, yung jungler ng kalaban, tinuloy-tuloy na. Ibig sabihin lang nun, ang plano nila all along is to kill dito si Ryzen at hindi yung Lord talaga totally. Kasi pag napatay mo nga naman na yun, wala na rin retry holder yung kabila. So ano pa yung contest na magaganap kung mauubos mo lahat ng mga miyembro? And now, kumakatok na sila sa base ng Smart Omega. Maaari nila mabasag tong inhibitor turret na to and they will be successful. Pero napaganda ng depensa ng Smart Omega on the side lanes. Pero sumabog. Uy, napatawid! Oo. Yung Lord, so yung Holy Shield na-pop on the top side. O, at saka ibig sabihin nun, mas mabilis sila makakadepensa pero wala na Tama ata na. silang choice dito sa may bantang ibaba. Wala na ring Holy Shields, nag-expire na rin. Papasok si Flap, makahanap si Burr! Mystic Gush, sobrang sakto. Napakagandang angulo na magmumula kay KDA Machine. Pero dedepensa sila, Golden Hour. So hindi rin naman magagamit kagad. Yung SOD! At habang yung SOD, maaaring kumalaw dito si Super Marco. Flicker coming in from Minkwin will not be enough to escape in the hands of Super Marco. And ubos na ang lahat ng mga possible na ibitaw ng Smart Omega. Magpupush pa yung Falcon sa top. Binigay ng Omega lahat. Pinuha sila Wait! Bubuhos na talaga sila sa base. Mystic Gush na naman. Literal na bitaw. Kung bitaw, walang pagtitipid na magmumula sa Team Falcons. At pilit dedepensa ang dalawang miyembro. Ngunit may mga minions na kasama. At maaari nga nilang madaliin itong Game 1. At sila ang unang makakuha ng win in this series. 13 minutes for Team Falcons. Isa sa mga pinakamabilis na laro ngayong gabi. Ang kanilang